Hello, magandang hapon sa lahat. Good afternoon to everyone. Thank you for coming over to this channel. This is Justin Talk News PX. At please like, share, and subscribe. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa. And I'm thanking doon sa mga would-be subscribers at mga subscribers for continuously patronizing this channel. I hope hindi kayo magsawa sa pagdalo o pag come every afternoon para mapakinggan nyo ang mga latest news and events na nangyari sa bayan natin. At itong hapon na to, we will be talking about a very recent news na nangyari lang kanina-kanina nung nagkaroon ng press conference yung mga supporters ni VP Sara. Kasi ang nangyari, nag-file ng petition si Attorney Torion. Actually, this is a group led by Attorney Torion. Merong mga vloggers at merong mga abogado rin na sumama kay Attorney Torion to file a petition stopping the impeachment case filed by the House of Representatives. Na-file nila ang impeachment. So this is a counter petition doon sa pinail din ng isang tao na gustong na hikayatin ang Senado na magkaroon ng impeachment hearing na kaagad. So mayroong nag-file ng isang petition din na naghikayat sa Supreme Court na desisyonan yung kaso na yan, na kailangan daw na ang Senado i-compel to start the impeachment hearing kahit na naka-recess ang both houses. Ngayon, ang grupo ni Attorney Torion, pinag-aralan pala itong impeachment case na yan. At meron na rin maraming pronouncement sina Attorney Vic Rodriguez with regards doon sa mga pagkukulang o mga violations ng impeachment case na sinampa ng House of Representatives laban kay VP Sara. At binunyag na ito ni Attorney Vic Rodriguez at marami pang ibang mga constitutionalist na nakaalam with regards to the impeachment case. Ang basihan nila doon sa verification, mismo doon sa rules and regulation ng impeachment na sinampa nila kay VP Sara. Doon kinuha ni Attorney Torion yung mga basihan kung bakit pwedeng ibasura na yung impeachment case. Ibig sabihin hindi na ipatuloy. Kaya humingi sila ng petition for certiorari and prohibition. Ibig sabihin ito, TRO, tigilan ang pagpatuloy ng impeachment case dahil nga sa grounds na maraming paglabag sa mismong konstitusyon natin at sa mismong rules and regulation ng House of Representatives. So doon binasi ni Attorney Torion yung mga grounds niya na pinasa dyan sa Supreme Court. Di ba kahapon, kung alala ninyo, yung nag-submit ng petition din na pilitin or i-compel ang Senado na magsimula na sa hearing, nagbigay kaagad ang Supreme Court ng isang action. Ang action ng Supreme Court na magkaroon ng oral arguments. Kaya pinatawag si Senator Jesus Cuduro, pinadalahan siya ng parang supoy na para umaten sa oral argument. Bakit?
nagkaroon siya ng declaration na ang impeachment trial should start on after the SONA na. Then it will start on June 2 doon sa preliminary hearing sa impeachment case. Tandaan natin na itong impeachment case i-base natin doon sa pronouncement ni Senator Escudero, ang presidente ng Senate of the Philippines. June 2 daw magsimula. At dyan sa June 2 na yan, 15 working days lang ang session days ng Senado. Then, kailangan mabigyan nila ng notice si VP Sara na 10 days bago siya sasagot din yung mga prosecutors doon sa binigay niya, kasi ang mga grounds ng impeachment ipapadala sa kanya so sasagutin din ng mga prosecutors yan. So ibig sabihin wala ng oras na talagang i-pursue itong impeachment trial na to. So masabi natin na dyan pa lang hindi na talaga matutuloy yung impeachment. Ayan. Pero alam mo naman itong mga komunista at yung mga nabayaran dyan sa House of Representatives na mga congressman, gusto talaga nilang ituloy. Kasi bayad na sila diba? Yung 250 congressman, bayad na sila. Nakakaya naman kung wala silang gawin. Kaya meron nga nag-file, isang tao lang yung nag-file na kailangan i-compel ang Senate to start. Diyan nga sa word na compel, forthwith. Yung word na forthwith, na ibig sabihin, kung matanggap na ng Senado yung impeachment complaint, kailangan magsimula na kaagad. Pero maraming interpretation dyan. Kasi, paano daw mag-start ang trial kung hindi nakakonvene yung Senate? Hindi naman pwede sila mag-convene dahil bukod sa recess sila ngayon, pangalawa, campaign period ngayon. Marami mga senador nagsabi na mahirapan kami pagsama dyan dahil nangangampanya kami, lalo na mga re-electionist na mga senators. Hindi sila magkasama dyan. So, kailangan i-move yan to a further date, which is June 2. Yun ang reason dyan. Kaya medyo, yung sabi ng opposition, mga dilawan at saka yung komunista, na masyadong desperate move daw ang ginawa na pag-file ni Atty. Torion at sa mga supporters ng petition para ipatigil itong impeachment case na to. Pero sino bang desperate? Di ba kayong na nasa administration, itong mga congressman na to, ang mga makabayan black, yun ang mga desperate. Kayo ang desperate na talaga. Kasi yung mga plano ninyo, laging sablay. Yung pag-file nila, minamadali nila. Ito pala, kailangan i-verify. Kasi kailangan may verification. Verify kung talagang pumirma ka, sa iyo ba talaga itong signature na to, at nag-o-oath ka ba doon sa pinirmahan mong petition. Ganun pala yon. Nabasa mo ba ang buod ng impeachment complaint na sinabit nyo sa Senate? Kasi that's 70 pages. Kung computein mo raw, since linabas yung petition na yan, yung impeachment petition, yung complaint, imposible daw mabasa sa ng 250 congressman yung lahat na 70 pages ng complaint na yan. Nga ganyang kabilis. Yung ang inulit-ulit ni Atty. Torion, at una kong narinig yan, guys, would be Senator Vic Rodriguez, na imposible. Kaya yan, talagang rinaras lang nila. At maraming interpretation bakit niras. Unang interpretation na sa paniwala ko, ito talaga yung dahilan para mapagtakpan yung iskandalo sa BICAM. The BICAM Conference Committee Report
blank scandal. So yun talaga ang purpose nila. O, ngayon nga, isa pa dyan sa mga questionabling pangyayari dyan sa mismong Supreme Court, dahil 5 pa nila pinail ni nung February 5, pinail ni Congressman Ongab at ni Vic Rodriguez ang regarding dyan sa complaint dyan sa GAA na i-declare yan na constitutional. Supposed to be 10 days lang ang binigay na time para sumagot si Bersamin, si PBBM, nandiyan si Bersamin, in lieu of PBBM, si Escudero at saka si si Tambaloslos. Binigyan sila ng 10 days, but ang 10 days supposed to be nung 15. Walang response, walang sagot. We don't know kung nagpadala ng sagot pa yan ng Malacanang to extend. Probably pumayag ang Supreme Court na 25 na raw sa 25. So they are asking for another 10 days extension. So hindi lang natin alam, baka mayroong internal memo going into the Supreme Court na bigyan sila ng 10 days extension para sumagot dyan sa petition na yan na kinain nila ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ongab. So ang pangyayaring ito, sinabi nila masyado nang desperado daw yung kampo ni VP Sara dahil nag-file pa ng petition na ipatigil yung impeachment case. Unang-una, hindi ko masabi na desperate move yan. Actually, that is a counter move. Counter move yan ng mga supporters ni VP Sara. You should bear in mind na 32 million ang bumuto kay VP Sara. At kasama na tayo dyan na bumuto dahil hindi tayo nabudol. Ngayon, sabi during the press con ng kanina ni Atty. Torion, sinabi na bakit 32 million na bumuto din ang mga loyalista kay Sara. Ilan lang ba ang sa tingin nyo na mga loyalista? Sa pinakamarami na yung 3 million o 2 million. Kasi bakit ko nasabi? Dahil noong 2016 nung tumakbo si Larry Gadon, yun lang nakuha niyang boto. 2 million something, almost 3 million. So, yan lang ang mga approximate number ng mga loyalista na bumoto kay VP Sara. But, you should remember na maraming nabudol nung eleksyon na yun sa 2022. At karamihan yan ay kumampi na kay VP Sara ngayon. So, hindi natin masabi na 32 million yan. Mas mataas pa sa 32 million dahil maraming nag-attest na talagang nagsisi sila at ngayon sumusuporta na sila kay VP Sara. So, yung 32 million, yung 3 million nawala o 2 million na nawala, it was replaced by almost the same number or more pa nga. So, ganyan lang yun. Kaya hindi mo masasabi na 32 million lang. Sa tingin ko, mataas pa sa 32 million. With the way people are expressing their disgust, their resentment against the administration, mas marami pa dyan. Ngayon, yun nga, sabi nila, yung mga supporters daw, desperate move na yan. Hindi. We are protecting our hope. Hindi lang doon sa people power na if lahat ay pupunta to the extreme na pangyayari na hindi na talaga makontrol, pupunta ang mga tao sa streets at yan will trigger a people power revolution. But right now, hindi nagpapabaya yung mga supporters. Hindi nagpapabaya. Pinag-aralan yung impeachment case na sinampan nyo at nakitaan ng butas ngayon. May isang butas pa doon na
Bakit daw nakalagay sa ano nila, rules and regulation mismo ng Kongreso na kailangan yung impeachment case na yan dadaan sa Committee of Justice. O, bago ibigay sa secretary, kahit ang balusos bago isubmit sa Senado. Pero yan hindi nangyayari. So isang violation yan. O, hindi naman pwede na hindi mo sundin ang sarili mong rules. Kailangan sundin mo yung rules mo. Yan, ganyan lang kasimple. Lumabag pa kayo sa sarili yung rules. So, anong ibig sabihin yan? At the onset, talagang may problema na yung impeachment case na yan. So, dapat yan mabasura. Yan lang the only way to give justice doon sa katotohanan na wala talagang ebidensya, yung walang matibay na ebidensya, yung mga paratang niyo kay BP Sara ay hindi talaga yan impeachable offenses. Kaya dapat ibasura yan. Sabi ulitin ko na yung sinabi ng mga detractors ni BP Sara, masyado ng desperate. Kayo ang desperate. Kami, we are defending and protecting our hope. Ang we consider as our hope si BP Sara para magkaroon ng real change, totoong pagbabago ang Pilipinas. Kaya pinoprotektahan ng mga supporters na 32 million yan. At hindi yan magbabago basta-basta na lang. Ngayon, naging proactive na yung ibang supporters, so yan ang resulta ngayon. Ngayon, maraming ang nagsasabi bakit bigla si Chess Escudero ganyan na ini-insist. Tapos naman dito sa House of Representative, iba naman ang ginagawa. O yung mga tauhan ni Martin Romualdez, iba ang ginagawa kaysa Senado. Ano kayang reason? Meron kayang hidwaan si BBBM at si Tambi? Sinong hindi mag-iisip niyan ng ganyan? Dahil napaka-agresibo nitong mga congressman. While dito naman sa mga sa Senate, pinipigilan na tatakbo ang impeachment trial na yan. Para sa akin, opinion lang ito, talagang may hidwaan sila. Siguro naisip ni BBM, kung ituloy itong impeachment na to, ito naman talaga ang kinatatakutan nila BBM at ni Lisa Aranita, na magkaroon ng people power, na magkaroon ng pag-ulit nung nangyari sa kanila noong 1986. Yun ang kinatatakutan nila na mangyari ulit. Dito kay Martin Romualdez, wala siyang pakialam kasi ang gusto niya mangyari na siya talaga ang papalit. Dito naman sa kabila, wala na sila eh. Wala na sila. So, siguro yung balak nila kay Sandro na susunod kay Martin, medyo malabo na dahil alam nila ang status ni Martin Romualdez na hindi talaga mananalo in any kind of election that will be conducted in the future. Dahil nakita mo naman yung trust rating, performance rating niya. Ang pagtitiwala ng mga tao sa kanya ay zero. Walang kahit anong ginagawa niyang paglustay ng pera, pamimigay ng ayuda, pera ng bayan ang pinamimigay niya, at nagiging wise yung mga tao rin. Tinatanggap yung mga ayuda, pero yung faith nila, yung support nila is not with Martin. Hindi talaga nag-iba. Kung hindi, sa mga Duterte pa rin. So, napakalungkot na bagay kung isipin natin. So, yun ang nangyari. So, ngayon, sabi ni Attorney Torion na hindi lang daw sila ang magfa-file ng petition na basura na itong impeachment case kay BP Sara. Marami pang susunod. So, ibig sabihin,
magkaroon ng maraming oral arguments yan. Tatagal yung proseso na yan. And remember how many months going to Junto. Yan ang gusto nila na during this election time kasi may oras pa eh. February, March, April. May tatlong buwan pa. Ngayon mawawala na yung February. Malapit na matapos ang February. So worried sila. Kailangan talaga madesisyonan na mag-start na yung impeachment case na yan. Pero mahahadlangan dito sa mga petitions na pinail ni na Atty. Torion. At susundan pa yan ng ibang petitions. I don't know kung magdesisyon ng Supreme Court na ipagsama na lang yung mga petitions na yan kung pare-pareho yung grounds na i-mention, pwedeng gana yan. Pero itong panahon na to, it was really a surprise. Walang nakapansin na magpapile ng kaso na ibasura yung impeachment case na yan. At nagulat yung mga nasa administration na nangyari yan. Until now, wala pang reply with regards to that kasi nasa Supreme Court naman eh. So, hindi naman sila pwede mag-comment basta-basta na lang. So, yun ang mangyayari. There's a big possibility na mabasura yung impeachment case na yan. Sabihin nila, pwede na i-refile yan sa June 2 pwede i-refile sa next set ng mga senador at congressman. Hindi yan legal. Wala yan sa regulation or role ng Congress. So kailangan mag-file sila ng panibago at saka bibilangin na yan na dalawang impeachment case ang pinail sa loob ng isang taon na pinagbawalan. Bawal yan sa regulation ng pag-file ng impeachment case. Kailangan mag-file sila ng impeachment case sa 2026 at mag-iba na ang senaryo dyan. Iba na ang senaryo, iba na ang mga players niyan kasi after this election magkaroon talaga ng changes. Kahit na dayain pa, magkaroon talaga ng changes yan. At very positive ang lookout, ang how we look into the future sa mga kandidato ni President Duterte. So dito sa impeachment, malalaman natin kasi kakabay lang kanina. So magkaroon ng utos ang Supreme Court kung anong gagawin niya diyan sa petition na yan. And we're hoping na magkaroon ng TRO muna para walang any movement na mag-initiate ng impeachment trial. Karoon ng TRO, then they will decide kung talagang dapat nang ibasura itong impeachment case na to. So ganyan ang magandang nangyari, magandang balita ngayong araw na to with regards to the impeachment of VP Sara. So with this, we have to end this episode because I'm nagbabalita dito sa bagong pangyayari with regards to the impeachment of VP Sara. And I hope you will visit again dito sa Justin Talk News Feeds in my next vlogs. Maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. At paki-subscribe po kahit pa isa-isa lang. Please like, share, and subscribe this channel. This is Justin Talk News Feeds. At magandang hapon sa inyong lahat.